ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:04 na sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Kaya Headliners Watch adlaw sang Lunes, Hunyo 2, 2025. Kung inyo tagbalita, JP Herbas kagkaroon sa aton mga headlines. Anti-Bugs case sa Iloilo City, apat na suro sa City Health Office. Iloilo Provincial Health Office nagpagawa sa mga pagsulundan kontra MPAX sa Kapitulo Provincial. Negros Occidental nagpabili nga MPAX free mga negrense padayon nga ginapahalong. Sila kahulot klasihan sa Almudia National Comprehensive High School na sunog. Santa Barbara mangimpluyan sa Smart Green Government Center sa probinsya sang Iloilo. Kag 3.2 milyares pesos nga balor sang shabu na kumpiska sang IPO sa 15 kadlaw nga operasyon kontra illegal nga droga. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4 sa isa hapon. Kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa apat ang kumpirmadong kaso sa MPAX sa Iloilo City. Inisandig sa pinakuling datos sang City Health Office. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot na sa apat ang reported monkeypox cases sa Iloilo City. So sa pinakauli na datos sa Iloilo City Health Office halin sa isa, nadugangan sang 3 kung sa diin 2 ang new cases, isa ang anay suspected case na nagpositibo sa resulta sa CHO. Kasunod sa pagtaas ang MPAX, ginabisuhan ni CHO Head Dr. Mary Ann Diaz ang publiko na may vigilante ka mag-obserba sa protocol kasuban na lamang sa pagdistansya, pag-disinfect, kag paglumintas ang pagsuksok sa face mask. Yung pahigaman ni Dr. Roland J. Fortuna nga nagpatigayon sa Sinapola CHO kaupod kay Mayor Gerard Treñas sa diinigin request ng alkalde ang central office na pasugtan ang molecular laboratory sa syudad nga magpatigayon sa testing agad namin madasig pa ang pagpagawa sa mga resulta. Ginhinago naman sa CHO ang identity sa mga bagong kaso, kaging pasiguro ang full monitoring kag contact tracing. Ginpahayag dugang sa CHO nga nagapaayo naman ang unang kaso sa MPAX kag natapos na ang 21-day isolation sa pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagawa sa Health Advisory ang Iloilo Provincial Health Office kung PHO sa pagpatuman sa mga minimum na protocol kontra MPAX sa Kapitulo Provincial.
Ginapangabahay ang mga empleyado kag kliyente nga magsulod sa Kapitolyo nga magamit siyang alcohol nga ginpahamtang sa entrance kag sa mga designated areas sa sulod sang Kapitolyo. Kinahanglan man nga maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig. Ginagdaman ang tanan nga magsulod sang respiratory etiquette para sa pagtabon sa baba kag ilong kung mag-upo kung magatsing kag pag-disinfect sa mga permi ginakaptan nga butang kag isang doorknobs, elevator buttons, hand railings kag mga lamesa. Ang mga may ginabatag na simptoma nga posible may kanatanan sa Mpox o kung iban pa nga makalalatong nga balatian, ginahinyo nga magpadulong bilon sa Capital Clinic para sa husto nga pagbulong. Likawan man ang skin-to-skin contact sa mga pasahero sa elevator, kag likawan ang contact sa mga sapat nga posible nagadala sa kagawa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabiling nga hilway sa monkeypox o Mpox ang Negros Occidental apisar sa mga positibo na nga kaso sa mga kaingod sining nga lugar. Sa Piak City, pinagi sa ginpagawang advisory ni Governor Eugenio C. Lacson, ginapahalong gihapon ang mga nigrense. Nakibisa mga mahimograhon para malikuan nga malatnan sa Mpox ang masaming nga pagpanghinaw gamit ang habon kag tubig o kon alcohol. Tinuan ang mga bagay nga masami nga nagakatandog sa iban ilabi na sa mga tao nga may Mpox kag ginapalikaw man ang tuman ka lapit o kon skin to skin contact. Kinigano man ang pagsuksok sa long sleeves, pants kag face mask ilabi na sa publiko nga lugar. Pagdabon sa baba kung magkubo o kung ginasipon kag pagpakonsulta sa pinakamalapit nga healthcare facility kung may mga simptoma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ano naging bato ni PBS Director General Fernando Dindo Sanga ang trophy alin sa Asia Pacific Broadcasting Awards para sa entry na Tri-Media Approach to Digital Transformation para sa government streaming. Kaundan sang entry ang headline writing sa newspaper, persuasive powers ng TV visuals, kag evocative nature sang tunog sang radyo. Bugos ang pagpasalamat ni DJ Saka sa mga division head, station manager, kag tanan nga katapos ang PBS sa ila naging kontribusyon sa kadalagan sang Bureau sa APB Awards. Kiningganyo ni DJ Sanga ang tanan nga BPS personnel nga himuon nga inspirasyon ang APB Award para mapasangkad pa ang public broadcast para mas talunsay nga pagserbisyo sa tagsa ka Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nasunog ang pinakahulot klasihan sa Alimudian National Comprehensive High School sa Banos sa Alimudian pasado alas 3 kinas ang kagahon. Nagumpisa sa sunog sa mga classroom sa Technology and Livelihood Building sa rin madasing naglaptang kalayo. Nasunog ba ng kantin kag MAPE Building sang bulutuan na nagbinuligay ang mga bumbero kag fire volunteers para mapalong ang kalayo sa bulutuan. Gindeklara nga far out mga alas 6 ang aga. Sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa nagluntad nga insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsapol upod sa Department of Public Works and Highways ng DPWH Region 6 si Governor Arthur Defensor Jr. angot sa ginaplano nga pagtukod sa Smart Green Government Center sa Barangay Bolong Weste, Santa Barbara. Nagtambong si DPWH 6 Regional Director Sunny Boy Oropel sa Kapitolyo. Kanaghatag siyang update sa konstruksyon sang Phase 1 sa multipurpose building na ginpunuhan sa 100 million pesos halin sa 2024 General Appropriations Act. Ginasuportahan man sa DPWH sa paghimo sa detailed engineering kag structural design sa nasambit nga pasilidad. Sunod sa provincial government ang among government center ang mangino one-stop shop para sa publiko nga nagatransaksyon sa gobyerno para sa mas madasig, mas mahapos, kag mas epektibo nga serbisyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa kapintunga sa kilo nga shabu nga nagbalor sang 3.26 million pesos ang nakumpiska sa Iloilo Police Provincial Office sa walang untat nga anti-drug campaign. Ini ang nakumpiska sa kapulisan sa duha ka semana nga anti-drug operation humalin sang Mayo 16 tubtob Mayo 31 sa pagkakumpiska sang bulto-bulto nga shabu. 12 ka drugista ang naaresto sang kapulisan sa siyam ka operasyon.
Sunod kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Roland Bulalakaw, dako ang nabulig sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Pinagis maghatag impormasyon na nagresulta sa mga positibong operasyon. Nagpangabay naman si Bulalakaw sa publiko na padayunon ang pagsuporta sa Ilonggo Cups para malabot ang ginahandom na drug-free Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Municipal Police Station ang rank number 6 most wanted person si Capiz sa barangay Ambilay, Panitan, Capiz. Ang akusado, ginkilala nga si alias Junior, 36 anyos, kag-residente sang nahinambitan na lugar. Ang suspect nagapangatubang isang kasong rape. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki, nagapabilin nga komitido ang kapulisan sa paglagas sa may salabton sa DAI para sa mas masangkad nga kumpanya o kung kampanya, importante man sunod sa opisyal ang maayong relasyon sa kapulisan sa komunidad bangod kung may pagsalig ang pumuluyo, sila na mismo ang magabulig sa mga otoridad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:14 na sa hapon. Dugang nga mga balita bantayan sa pagpanumbalik sang Headliners Bus. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Bitan! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Game, 1, 2, and... Pahatuhon, balikat ulo, kita puwetang, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:18 na sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Ang kasubo sang talatapan sa Department of Environment and Natural Resources sa DNR Western Visayas ang pagtaliwan sa Ilaanay Regional Director sa DNR Secretary Sim Jean Sampulna. Suno sa Regional Office ang dedikasyon sa pagpangapin sang palibot kag ang mga giya ni Sampulna ang hindi nila malipatan sa DNR Secretary. Nabro ang 5 katuig na nagserve bilang Regional Executive Director sa DNR Western Visayas sa Sampulna antes ng intiglikom sa ahensya. Samtang, lakip ang Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office sa mga magabuylog sa selebrasyon sang Environment Month sininga bulan sang Hunyo 2025 nga may tema Ending Global Plastic Pollution. Kadungan sini nagpagawa sa kalendaryo sa mga aktibidad ang PGenro para sa isa ka bulan nga selebrasyon. Ang kick-off ceremony giniwat sa Lunes, Hunyo 2, samtang ang province-wide Tanum Iloilo Part 1 natala na sa Hunyo 5 kag pagasundan sa province-wide Brigada Eskwela sa Hunyo 9 tugtog 13. Ang Provincial Solid Waste Management Board meeting lauman sa Hunyo 20 samtang sa Hunyo 23 naman ang ceremonial turnover sa campaign waste material para sa upcycling. Radyo Pilipinas News. Nagpasalig ang Philippine Crop Insurance Corporation ng PCIC Region 6 sa mga nagasagot sa baboy nga hindi magpabaya ang korporasyon sa piyak sang kakulba dala sang African Swine Fever kun ASF. Ginpahayag ni Eva Ulilua Laud, Regional Manager sang PCIC 6 sa usapang agrikultura subong nga Lunes. Isa sa kita sa karon nga problema amo ang availability sang baboy matapos nga may iban nga magsagod nga nakulbaan paliwat magnegosyo sang baboyan. Pahayag ni Laud nga nagaumpisa na ang PCIC sa pagbaton sang pa-insured sang baboy. Arugan ni Laud sa mga magasagod sang baboy nga pasang karon ang biosecurity measure agud malikan o kung malikawan ang balatian. Radyo Pilipinas News. Ako ang importansya sa pagparislo sa Philippine Crop Insurance Corporation ng PCIC agud maproteksyonan ang palangabuyan sa isa ka manguma o kung mangisda sa epekto sa anuman nga kalamidad o kung peste sa talamnan. Ini ang pahayag ni Eva Ulilao, Regional Manager sa PCIC Region 6 sa usapang agrikultura sa Lunes, Hunyo 2. Ginpayon ni Laud nga sa subong nga panahon mabatsaga na ang climate change kag ang pagparislo sa PCIC ang pagpanghanda in kaso maigo sa anuman nga kalamidad ang talamnan, kasapatan, makinarya o kung non-agricultural assets. May ara sang 7 ka insurance line nga covered ang PCIC. Lagip dari ang rice crop, corn crop, high value crop, livestock, fisheries or aquaculture, non-crop agricultural asset, kag mismo ang mangunguma o kun mangisda. Ang PCIC ang implementing agency sa gobyerno sa Agricultural Insurance Program. Nagapangunang mandato sa PCIC amo ang paghatag proteksyon sa mga manguma batok sa kaperdihan bangod sa natural calamities, plant diseases, kag pest infestation sa palay, mais, kag sa iban pa nga pananom. Nagahatag man sa proteksyon ang korporasyon batok sa karitan sa non-crop agricultural asset kapareho sa makinarya, kagamitan, transport facilities, kag iban pa. Radyo Pilipinas News. Adayon pa ang pagbulig sa Department of Agrarian Reform o Condar Iloilo agud magsanyog pa ang negosyo sa mga Agrarian Reform Beneficiary kon ARB. Sining karon lang duha ka kooperatiba sa mga ARB sa probinsya ang nagbaton sang dugang nga kasampaton kasunod sang ila pagpedalom sa product development training sa dalam sang Village Level Farm Focused Enterprise Developer kon DLFED. Ginparami pagid sang Ulian Tampukaw Agrarian Reform Cooperative sa Lambunaw ang ila dambil kag packaging sang ila processed meat products nga chorizo kag siomay. Sa balasan, ginpatahong pa sang Timipal ARB Cooperative ang pattern kaduwag sa ilang mga bamboo craft pinagi sa pagtesting sang bago nga product design kag dyeing method. Ang training nagatuyo nga mapabas kung pang kalidad kag marketability sa mga produkto sa handong makahatag sang dugang
nga oportunidad sa mga benepisyaryo. Katuwang siyang Dar Iloilo sa pagpatuman sa programa ang Provincial Cooperative Development Office kag Dar Municipal Offices sa Lagbunaw kag Balasan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa Negros Occidental, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpaidalom sa Capacity Enhancement Training ang 31 ka-agricultural extension workers ng AOEWs sa Negros Occidental. Aktibidad kabahin sa pagpatuman sa Masigana Rice Industry Development Program kay nagatuyo na mapasangkad pa ang hibalo sa mga AEWs sa nunay tuway nga kaumahan. Ang paghanas nga naglawig sa 3 kadlaw nagpatpat sa overview sa Masigana Rice Program, Rice Seed Monitoring System, morphology kag growth stages sa humay, hybrid protocol kag performance ang kada seed company, product orientation sa paggamit sa biofertilizer kag soil ameliorants, pati ng pagdumala sa palamalatian, pameste, kag hilamon sa mga tanamnan. Kituduman sa mga AEWs kung paano maghiwat sa pagsinapol kag mag-report sa damage. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa katapusan natin nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang Philippine Statistics Authority Regional Statistics Service Office kung PSA RSSO Western Visayas ang first place sa Infographics Level Up Contest. Ang Pedis Indies kabahin sa selebrasyon sa Privacy Awareness Week 2025 na may tema nga Global Privacy Matters, Navigating a Borderless Digital World and Expanding New Professional Horizons. Sa entry nga What Happened Villa, ginpanumdum sa PSA RSSO 6 sa publiko nga sa piyak sang ila pagpangikasog nga maprotektahan ang ilatag sa kadata ang matudtod nga privacy nagahalin sa kada pumuluyo. Ginpanumduman sa ahensya sa tanan nga ibaloon ang tagsa kay kanimatarong protektahan ang kada impormasyon kag magpaminsar sa maayo antes magtumok sa computer kag iban pa nga gadget. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:25 na sa hapon. Kag amuyadto ang mga balita nga natipon kakinbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknika, Mr. Vermore Aventura sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Panaman ang inyo ng hintag balita, JP Harbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.